Ang anak ng kasambahay ang sumagot sa telepono. Binago ng tawag ang lahat. Sinusuri ni Fernando Mendoza ang mahahalagang dokumento sa loob ng kanyang marangyang mansyon sa Santa Fe. Inaayos ang kanyang salamin nang marinig niya ang mabagal at nag-aalanganing mga yapak na umaalingaw-ngaw sa marmol na pasilyo. Ang matagal na niyang kasambahay na si Maria ay 3 araw nang nakaratay dahil sa matinding lagnat, kaya't hindi siya nagtaka na dumaan ang anak nito upang kunin ang ilang gamit sa paaralan na naiwan nito roon. Biglang bumasag sa katahimikan ng malakas na pagring ng isang lumang dilaw na telepono. Nakapatong ito sa makintab na mesa na yari sa mahogany, isang alaala mula sa ampon niyang ama. Abala sa mga papeles, halos hindi napansin ni Fernando ang figura ng batang babae na pumasok sa kanyang silid-aralan. "Pwede po ba akong sumagot?" Marahang tanong ni Gabriela, ang 13 taong dalagita, habang inaabot ang telepono. "Sige lang, iha," sagot ni Fernando nang hindi man lang tumitingin. "Siguro supplier lang yan," bulong niya habang patuloy na binabasa ang kontrata sa harap niya. Maingat na binuhat ni Gabriela ang receiver, parang humahawak ng isang marupok na antigong bagay. "Hello?" Mula sa kabilang linya ay dumaloy ang sunod-sunod na mga salitang puno ng pagkataranta sa isang wikang hindi makilala ni Fernando. Nanginginig ang boses, halos umiiyak. Inakala niyang ibababa ni Gabriela ang telepono o tatawagin siya, ngunit sa halip ay nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang sagot ng bata, malinaw at puno ng kumpiyansa. "Anong wika po yan?" tanong ni Gabriela sa tumatawag. Sinasalita ang wika nang parang ito ang kanyang sariling wika. Agad na tumingala si Fernando, gulat na gulat. Ang mga tunog na naririnig niya ay tila pamilyar, parang mga piraso ng panaginip na madalas niyang mapanaginipan, ngunit hindi niya kailanman maalala paggising. "Gabriela?" Marahan niyang tawag. "Anong wika ang sinasalita mo?" Pabulong niyang tanong. "Arabic po, Mr. Fernando," kalmado niyang sagot. Pagkatapos, tinakpan niya ang receiver at humarap sa kanya. May hinahanap po siya. Muling bumilis ang pagsasalita ng lalaki sa kabilang linya at nakinig ng mabuti si Gabriela. Sabi niya ang pangalan niya ay Sheikh Abdul Rahman Al-Mansuri. Hinahanap niya ang nakababatang kapatid niya na nawawala na raw ng 3 dekada. "Gusto niyo po bang ipagpatuloy ko ang pagsasalin?" tanong niya. Nanginig ang buong katawan ni Fernando. Ang pangalang Abdul Rahman ay tila nakakatakot na pamilyar. "Oo, ituloy mo," sabi niya habang papalapit. Muling bumalik si Gabriela sa usapan, nagtatanong sa Arabic na parang likas na likas sa kanya ang wika. Namangha si Fernando habang pinapanood ang batang babae sa uniforme ng paaralan na walang kahirap-hirap na nagsasalin, na para bang buong buhay na niyang sinasalita ang Arabic. Sabi niya, ang pangalan ng kapatid niya ay Khalil Al-Mansuri. 7 taong gulang lang daw ang bata nang mawala ito sa gitna ng kaguluhan sa paliparan ng Riyadh. Papunta raw ang pamilya sa Mexico para sa negosyo. May nangyari pero hindi niya maipaliwanag ng maayos. Masyado siyang nanginginig. Dahan-dahang naupo si Fernando sa kanyang upuang balat. Magulo ang isip. "Khalil!" Pabulong niyang sambit. Umalingaw-ngaw ang pangalan sa kanyang alaala na parang malayong kulog. "Tanungin mo siya kung may birthmark ang kapatid niya," sabi ni Fernando. Hindi alam kung bakit bigla itong pumasok sa isip niya. Ipinasa ni Gabriela ang tanong, saka tumingala na nanlalaki ang mga mata. Inilalarawan niya ang hugis gasuklay na marka sa kanang balikat. Sabi niya, tanging ang kanilang pamilya lang daw ang may ganoon. Walang malay na inilagay ni Fernando ang kamay sa sarili niyang kanang balikat. Naroon ang eksaktong parehong marka mula pa noong bata siya. Hindi kailanman ipinaliwanag ng kanyang ampon na mga magulang na sina Miguel at Estrella Mendoza kung saan iyon nagmula. "Diyos ko!"
Bulong niya nang hihina ang tuhod. Nag-aalala si Gabriela. Ayos lang po ba kayo, Mr. Fernando? Mula sa telepono ay muling dumating ang emosyonal na mga salita. Ngayon ay tunog desperado na si Sheikh Abdul Rahman. Nagtatanong po siya kung pwede kayong sumagot sa ilang tanong, paliwanag ni Gabriela. Mahigit 30 taon na raw po niyang hinahanap ang kapatid niya. Hindi raw sila kailanman sumuko. Tumango si Fernando, labis na nalulula. Tinanong niya kung naaalala niyo raw ang isang kabayong ang pangalan ay Habibi. Sabi niya, araw-araw daw kayong magkasama noon nung mga bata pa kayo. Tumama ang pangalan kay Fernando na parang kidlat. Nanginig ang kanyang mga kamay at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Habibi, matagal na niyang napapanaginipan ang isang puting kabayong tumatakbo sa disyerto. Akala niya'y katang-isip lamang iyon. Ngunit ngayon, nagpatuloy si Gabriela sa pagsasalin. Sabi niya, naglalaro raw kayo sa mga kuwadra. May lihim kayong taguan ng mga kayamanan sa disyerto at madalas daw po kayong umiyak nang magkasakit si Habibi. Tinakpan ni Fernando ang kanyang mukha at humagulgol. Unti-unting bumalik ang mga matagal ng nakabaong alaala, gintong buhangin, yabag ng mga paa ng kabayo, tawanan sa Arabic at isang pakiramdam ng pag-aari na hindi na niya muling nahanap. Gabriela, tanungin mo siya, saan ka natutong mag-Arabic? Tanong ni Fernando sa gitna ng luha. Itinanong iyon ni Gabriela sa kamarahang sumagot. Hindi po siya, Mr. Fernando. Ako po. Ako po ang nagturo sa sarili ko gamit ang ilang lumang libro na nakita ko sa attic nyo. Pinapayagan po kasi ako ng nanay ko na maglaro ron dati. Anong mga libro? Gulat na tanong ni Fernando. Wala akong alam na may Arabic na libro sa bahay na to. Nasa loob po sila ng isang kahoy na kahon nakatago sa lumang maleta. Magaganda po ang mga libro, maraming larawan. Akala ko noon mga kwentong engkanto lang. May diksyonaryo rin po at unti-unti akong natuto. Mahal na manonood, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po iyon sa mga creator tulad namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Walang sinabi si Fernando. Tumayo siya at naglakad na parang nasa ulirat patungo sa hagdan ng attic. Sumunod si Gabriela, hawak pa rin ang telepono at ipinapaliwanag sa Sheikh ang nangyayari. Bihira pumasok si Fernando sa attic. Puno ito ng mga maalikabok na kahon, antigong gamit at mga alaala ng kanyang ampon na mga magulang. Pinangunahan siya ni Gabriela sa isang madilim na sulok kung saan nakatago ang isang leather na maleta sa likod ng lumang baul. Narito po, Mr. Fernando. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob ay may mga librong Arabic, nanilaw na mga papel at isang maliit na kahon ng alahas. Sa pinakailalim, binalot ng sutla ay may lumang litrato. 2 batang nakasuot ng tradisyonal na kasuotang gitnang silangan. Nakatayo sa tabi ng isang puting kabayo, magkahawak kamay. Isa sa kanila ay malinaw na si Fernando noong bata pa. Ang isa naman, Gabriela, tanungin mo siya, may maliit ba siyang peklat sa kaliwang bahagi ng noo? Tanong ni Fernando. Inulit ni Gabriela ang tanong. Opo raw, nakuha niya yon nang mahulog siya mula sa puno noong 5 taong gulang siya. Bakit daw po? Muling tiningnan ni Fernando ang litrato. Ang batang katabi niya ay may eksaktong parehong peklat. Sabihin mo sa kanya, may tinitingnan akong litrato namin nung mga bata pa kami. Naging tahimik ang linya, pagkatapos ay may marahang paghikbi at putol-putol na salita sa Arabic. Umiiyak po siya, Mr. Fernando. Sabi niya, hindi raw siya kailanman sumuko. Palagi raw niyang pinaniwalaan na buhay pa kayo. Kinuha ni Fernando ang isa sa mga libro. Sa loob ng unang pahina ay may sulat kamay ng isang bata sa Arabic. Binasa ito ni Gabriela ng malakas. Para sa kapatid kong si Abdul Rahman na nagturo sa akin ng tapang.
May pagmamahal, Khalil. Bumagsak si Fernando sa kanyang mga tuhod sa maalikabok na sahig ng atik. Bumalik ang lahat, ang paliparan, ang kaguluhan, ang pagkakahiwalay, ang init ng kamay ng kanyang kapatid. Isang buhay na dati parang panaginip lamang, ngayon ay bumubuhos pabalik na parang ilog na bumasag sa isang matagal ng dam. Gabriela, pakisabi mo sa kanya, naaalala ko na ngayon, naaalala ko na ang lahat, sabi ni Fernando, puno ng damdamin ng boses. Ipinasa ni Gabriela ang mensahe at ang tugon na bumalik ay napakabigat sa emosyon na tila bumigat ang hangin sa paligid. Gusto ka raw niyang makausap ng direkta, Mr. Fernando. Gusto niyang marinig ang boses ninyo. Huminga ng malalim si Fernando at kinuha ang telepono. Sa sandaling ibinuka niya ang bibig niya, kusang dumaloy ang Arabic mula sa kanyang mga labi na parang hindi siya kailanman tumigil sa pagsasalita nito. Abdul Rahman Aji Al-Habib, pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Sa kabilang linya napahagulhol sa tuwa ang kanyang kapatid. Ilang minuto silang nag-usap sa Arabic, nanginginig ang mga boses sa saya at hindi makapaniwala. Tahimik na nakatayo si Gabriela sa malapit, pinagmamasdan ng muling pagtatagpo na tumawid ng mga dekada at kontinente. Khalil, mahal kong kapatid, nasaan ka? Hinanap ka namin sa lahat ng taong ito. Umiiyak na sabi ni Abdul Rahman. Ikinuwento ni Fernando ang kanyang buhay, kung paano siya lumaki sa Mexico, pinalaki ni na Miguel at Estrella Mendoza na nagbigay sa kanya ng mainit at mapagmahal na tahanan. Ngunit sa buong buhay niya, palaging may kulang, parang may bahagi ng kanyang sarili na nawala. Lumabas sandali si Gabriela upang kumuha ng isang basong tubig, ramdam kung gaano siya nabibigatan. Pagbalik niya, kausap pa rin ni Fernando ang kapatid niya, ngunit mas kalmado na. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang isinasalin niya para kay Gabriela. Sabi niya, pumanaw na raw ang ating mga magulang. 10 taon na ang nakalipas. Pero ang ating ina, ang pangalan niya ay Aisha, ay buhay pa. 82 na raw siya ngayon at hindi raw siya tumigil kailanman sa pagdarasal na matagpuan ako. Nagliwanag ang mga mata ni Gabriela. Ang galing naman po, Mr. Fernando. Ano po ang susunod na mangyayari? Nanatili pa si Fernando sa tawag bago marahang ibaba ang telepono. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriela. Magpapadala siya ng pribadong eroplano para sa atin. Gusto niyang pumunta ako roon at makilala ang pamilya at makita ang aking ina. Pero Gabriela, hindi ko alam kung kaya ko. Mahigit 30 taon na ang lumipas. Paano kung may inaasahan silang taong hindi na ako? Umupo si Gabriela sa tabi niya sa maalikabok na sahig ng atik at tumingin sa kanyang mga mata. Mr. Fernando, pwede po ba akong magsabi ng lagi sinasabi ng mama ko, pamilya ay pamilya pa rin kahit gaano pa katagal ang lumipas. At tingnan nyo, kung napakarami niyong naaalala ngayon, baka hindi naman talaga kayo nakalimot sa kanila. Ngumiti si Fernando, ang una niyang tunay ng ngiti mula nang tumunog ang telepono. Tama ka, at alam mo ba, sasama ka sa akin. Wala sa lahat ng ito ang mangyayari kung hindi dahil sa iyo. Ikaw ang himalang tagasalin ko. Noong gabing iyon, halos hindi nakatulog si Fernando. Magdamag niyang binasa ang mga librong Arabic mula sa atik. Unti-unting bumalik sa kanya ang mga salita at kahulugan. Nakakita rin siya ng isang diary na isinulat niya noong bata pa siya. Doon niya ikinuwento ang araw na siya'y nawala. Hinabol daw niya ang isang sugatang aso sa paliparan. Ngunit nang bumalik siya, wala na ang kanyang pamilya. Natagpuan siya ng mga gwardya na umiiyak. Ang tanging salitang nasabi niya ay Mexico, ang destinasyon ng kanilang biyahe. Nagdaan noon sina Miguel at Estrella Mendoza sa paliparan para sa kanilang naantalang honeymoon. Nang makita nila ang takot na bata at walang bakas ng pamilya nito, inalagaan nila siya, panandalian lang sana. Ngunit dahil walang sino mang lumitaw, ang panandalian ay naging habambuhay.
Alam ni Fernando na siya ay ampon, ngunit hindi kailanman nakapagbigay ng maraming sagot ang kanyang mga ampon na magulang. Minahal lang nila siya na parang tunay na anak. Kinabukasan, dumating si Maria sa mansyon, halatang pagod pa rin, ngunit puno ng pag-aalala. "Paumanhin po, Mr. Fernando," sabi niya. "Dumaan po si Gabriela kahapon para kunin ang mga gamit niya, pero hindi niya masyadong ipinaliwanag. Puro po siya telepono at Arabic. Hindi ko po maintindihan." Ikinuwento ni na Fernando at Gabriela ang lahat. Napahinto si Maria, hindi makapaniwala. "Diyos ko, kaya pala palagi kang may sinasabi na kakaibang mga salita kapag kinakabahan ka. Ngayon malinaw na ang lahat." Ngumiti si Fernando. "Maria, sasama kayo ni Gabriela sa akin, ayos na ang lahat." "Sasama po? Saan, sir?" "Sa Dubai, sa United Arab Emirates." Halos mahimatay si Maria. Sa edad na 55, hindi pa siya kailaman nakalabas ng Mexico City. "Pero wala po akong pasaporte." "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ibinigay sa akin ni Gabriela ang aking pamilya pabalik. Kayo ay bahagi na rin nito ngayon." Habang inaayos ang mga dokumento, madalas mag-usap sina Fernando at Abdul Rahman. Isang araw, nagpadala ang kapatid niya ng mga larawan, mga litrato ng pamilyang hindi niya kailanman nakilala. "Gabriela, tingnan mo," sabi ni Fernando na may luha sa mga mata. "Ito si Hassan, 40 na siya. Si Laila ay 38, si Omar ay 35, at ang bunso, Mariam, 32 na siya." "Wow!" sabi ni Gabriela, manghang-mangha. "Mr. Fernando, ang dami niyong pamangkin. Sigurado marami rin kayong pamangking lalaki at babae." Tumango si Fernando. 11 sa eksakto. Talagang lumaki ang pamilya. Masusing pinagmasdan ni Gabriela ang mga larawan. Mukha silang mababait. "At Mr. Fernando, kamukha niyo po talaga si Omar." "Totoo nga, kitang-kita ang pagkakahawig, parehong madilim na mga mata, hugis ng ilong at matibay na panga." 2 araw bago ang biyahe, nakatanggap si Fernando ng tawag na tumagos sa puso niya. Ang kanyang ina, si Aisha, Arabic lang ang kaya niyang salitain, kaya sa una ay tumulong si Gabriela sa pagsasalin. Ngunit may kamanghamanghang nangyari sa kalagitnaan ng usapan. Biglang naunawaan ni Fernando ang bawat salita na parang may pintuang tuluyang nabuksan sa kanyang isipan. "Ya Ibni Al-Habib, ya Nuraini," sabi ni Aisha, nanginginig ang boses. Umiyak si Fernando, kinilala ang mga salitang iyon. "Mahal kong anak, liwanag ng aking mga mata." Narinig na niya iyon noong siya'y bata pa. "Ina," pabulong niyang sabi. "Pasensya na, sobrang pasensya na," sabi niya sa Arabic, humihingi ng tawad sa pagkawala niya sa sakit na idinulot nito. Sinabi ni Aisha sa nanginginig na tinig na wala siyang kasalanan, bata lamang siya noon. Ang mahalaga ngayon ay muli na silang magkikita. Sabi niya ang kwarto mo raw ay eksaktong ganun pa rin, isinalin ni Gabriela. Hindi raw niya binago kahit ano dahil naniniwala siyang babalik ka. Mahigit 1 oras silang nag-usap. Ikinuwento ni Aisha ang walang sawang paghahanap ng pamilya at ang mga gabing puno ng panalangin. Ikinuwento naman ni Fernando ang tungkol kina Miguel at Estrella at kung paano kahit malayo napaligiran siya ng pagmamahal. "Ina," sabi niya, "kahit malayo ako sa inyo, naging maganda ang buhay ko. Mabuti at mapagmahal sina Miguel at Estrella sa akin." At sumagot si Aisha na palagi niyang ipinagdarasal na siya ay maging ligtas at mahal nasaan man siya. 1 araw bago ang pag-alis, nagdao si Fernando ng isang munting salusalo sa mansyon upang magpaalam sa mga kaibigan at empleyado. Kabado si Maria, hindi sanay sa ideya ng paglalakbay sa ibang bansa.
Ngunit si Gabriela nagniningning sa saya. Mr. Fernando, sino po ang mag-aakalang ang pag-aaral ko ng Arabic ay magdadala sa akin sa kabilang panig ng mundo? Hindi maniniwala ang teacher ko sa heograpiya. Natawa si Fernando. Si Gabriela ay naging liwanag sa kanyang buhay. Patunay na may mga himalang dumarating kapag hindi inaasahan. Gabriela, sabi niya, pagbalik natin, kukuha ako ng pinakamahuhusay na guro ng Arabic para sa'yo. May regalo ka at hindi yun dapat masayang. Talaga po? Sigurado ako at higit pa riyan, gusto kong pag-aralan mo ang anumang pangarap mo, mga wika, medisina, inhinyeriya. Anumang magpapasaya sa'yo, maliit na kapalit lang yon para sa batang nagbalik ng pamilya ko. Narinig ito ni Maria at pinunasan ng luha. Tunay ngang mahiwaga ang paraan ng Diyos, Mr. Fernando. Sino ang mag-aakalang ang anak ko ang magiging susi sa lahat? Sa umaga ng pag-alis, huminto sa harap ng mansyon ang isang makintab na luxury car, handang dalhin sina Fernando, Maria at Gabriela sa isang paglalakbay na tuluyang babago sa kanilang mga buhay. Ang pribadong jet ay naka-schedule na lumipad mula sa Benito Juarez Airport alas 2 ng hapon. Habang bumibiyahe sila papunta sa terminal, tahimik lang si Fernando, halatang kabado. Ramdam ni Gabriela ang kanyang kaba kaya inabot niya ang kamay ni Fernando at marahang hinawakan. Ayos ang lahat, Mr. Fernando. Makikita niyo, sabi niya, may nakaalalay ng ngiti. Pero paano kung hindi na ako ang taong naaalala nila? Paano kung sobrang nagbago na ako? Tanong ni Fernando, puno ng pagdududa ang boses. Hindi nawawala ang pagmamahal ng pamilya, mahinahong sagot ni Gabriela. Laging sinasabi yan ng mama ko, at kung lahat ng taong ito hinanap kanila, hindi ba patunay yon kung gaano kanila kamahal? Bahagyang tumango si Fernando, nakapagpaaninag iyon ng ginhawa sa puso niya kahit na natili ang kaba. Pagdating sa paliparan, sinalubong sila ng isang team at dinala agad sa pribadong jet. Halos hindi makapaniwala si Maria sa karangyaan. Gabriela, Diyos ko, mas malaki pa tong eroplano kaysa sa buong bahay natin. Sigaw niya, nanlalaki ang mga mata. Aabutin ng humigit kumulang 15 oras ang biyahe papuntang Dubai na may maikling stopover sa Paris. Habang nasa flight, sinamantala ni Fernando ang oras para turuan si Maria ng ilang batayang Arabic, habang si Gabriela naman ay inuulit ang mga pariralang natutunan niya para makatulong sa pagsasalin. Ahlan wa sahlan ibig sabihin, maligayang pagdating, masyukran ay salamat, at kaif halak ay kumusta ka? Tumingin si Fernando sa dalawa ng may pasasalamat. Gumaan ang pakiramdam niyang hindi niya kailangang harapin mag-isa ang paglalakbay na ito. Mahal na manunood, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong iyon sa mga creator tulad namin. Tuloy tayo. Habang nasa himpapawid, tumunog ang telepono ng eroplano. Si Abdul Rahman yon. Khalil, nasa paliparan na kami, hinihintay ka. Nandito ang buong pamilya, hindi makatulog si Mama sa sobrang excitement. Hindi rin ako nakatulog, Abdul Rahman, sagot ni Fernando. Kabado ako, pero masaya. Kasama mo ba yung batang babae na nagsalin ng unang usapan natin? Nandito siya kasama ang nanay niya, bahagi na sila ng paglalakbay na ito. Pagpalain nawa ni Allah ang batang yon, sabi ni Abdul Rahman, isa siyang anghel na nagbalik sa atin sa isa't isa. Nang tuluyang lumapag ang eroplano sa Dubai, nanginig ang mga binti ni Fernando. Mula sa upuan niya sa bintana, pinagmasdan niya ang abalang paliparan, napakalayo sa nakasanayan niya sa Mexico. Nandito na talaga tayo, bulong ni Maria, parehong manghang-mangha at nalulula. Tingnan niyo, Mr. Fernando, sabik na sabi ni Gabriela habang nagtuturo. Yung mga suot nila parang gaya sa mga damit sa mga Arabic storybook. Inihatid sila sa makikinis at modernong pasilyo ng paliparan. Sa malayo, nakita ni Fernando si Abdul Rahman.
Kahit ilang dekada na ang lumipas, nakilala pa rin niya ito sa mababait nitong mga mata. Pagtagpo ng kanilang tingin, sabay silang tumakbo, papalapit sa isa't isa, at mahigpit na nagyakap. Umagos ang luha habang mabilis silang nagsalita sa Arabic, yakap ng yakap, na parang natatakot muling maglaho ang isa. "Nandito ka na sa wakas! Kapatid ko, mahal ko!" Paulit-ulit na sabi ni Abdul Rahman, mahigpit na hawak si Fernando. "Abdul Rahman, sobrang na-miss kita," sagot ni Fernando, sa Arabic na dumadaloy na parang natural na natural. Nanonood sina Gabriela at Maria, kapwa emosyonal, habang dumating ang mas marami pang kamag-anak. Sina Hasan, Laila, Omar at Mariam ay nagtipon sa paligid ni Fernando, umiiyak, tumatawa at tinatawag ang pangalan niya. "Khalil, Khalil!" sigaw nila sa tuwa, binabalot siya ng pagmamahal. Ipinakilala si Gabriela sa lahat bilang himalang batang nagbalik sa pamilya at tinanggap siya ng may init at paghanga. Si Maria rin ay niyakap, tinuring na bahagi ng pamilya. "Nasaan si Mama?" tanong ni Fernando, lumilinga. "Nasa ospital," paliwanag ni Abdul Rahman. Hindi siya nakaramdam ng maayos kahapon, sobrang emosyon, pero pinilit niyang huwag nating ipagpaliban ang pagdating mo. Stable siya ngayon, nalulula lang. Bumilis ang tibok ng puso ni Fernando, pero agad siyang inalo ni Abdul Rahman. Sabi ng mga doktor, nerbiyos lang, walang seryoso, tumiretso na tayo sa kanya. Dinala sila sa isang makabagong ospital na mas mukhang marangyang hotel. Kilala at iginagalang ang pamilyang Al-Mansuri at si Aisha, ang kanilang ina, ay nasa isang pribadong VIP room na may pinakamahusay na pag-aalaga. Pagpasok ni Fernando, natutulog si Aisha. Kahit matanda na, bakas pa rin sa mukha niya ang dating ganda. Tahimik na lumapit si Fernando sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay niya. "Mama," pabulong niyang sabi. Dahan-dahang nagmulat si Aisha. Pagkakita niya kay Fernando, gumulong ang luha sa kanyang pisngi. "Khalil, Yanur Aini, Jitakiran!" sigaw niya. "Bumalik ka na, liwanag ng mga mata ko!" Lumuhod si Fernando sa tabi niya at hinayaan siyang haplusin ang kanyang mukha na parang tinitiyak niyang totoo siya. "Nandito na ako, Mama. Umuwi na ako," sabi niya, nanginginig ang boses. Sa malayo, pabulong na nagsasalin si Gabriela para kay Maria. Sinasabi niya na palagi siyang naniwala na babalik ka, na nagdasal siya araw-araw sa loob ng 30 taon. Gustong-gusto ni Aisha marinig ang lahat, ang buhay niya sa Mexico, ang ampon niyang magulang, ang trabaho niya, ang mga pangarap, ang mga alaala. Ikinuwento ni Fernando sina Miguel at Estrella at kung paano nila siya pinalaki ng may pagmamahal. Pero inamin din niya kung gaano siya palaging may kulang sa sarili dahil hindi niya alam kung saan siya nagmula. "Mama, naging maganda ang buhay ko. Pero ngayon sa unang pagkakataon sa 30 taon, pakiramdam ko buo na ako." Ngumiti si Aisha habang umiiyak. Inabot niya si Gabriela at hinila palapit. "Habibi inti," sabi niya, niyakap si Gabriela. Tinawag niya itong munting prinsesa at nagpasalamat ng buong puso. Sa mga sumunod na araw, mas nakilala ni Fernando ang mundo ng pamilyang Al-Mansuri. May-ari sila ng mga kumpanya sa konstruksyon at langis. Malalawak na ari-arian at mga lupain. Pero ang higit na tumimo sa puso niya ay ang kabaitan at pagkakapit-bisig nila. Sa kabila ng yaman, nanatili silang mapagkumbaba at nagkakaisa. Isinama siya ni Hasan upang makita ang iba't ibang negosyo nila. "Khalil, may pantay kang bahagi sa lahat ng ito. Gumawa si Father ng pondo para sa'yo. Lumago iyon mula pa noon." "Hasan, hindi ako pumunta rito para sa yaman. Gusto ko lang mahanap ang pamilya ko." "Alam ko," ngumiti si Hasan, "pero karapatan mo yan. Lagi sinasabi ni Dad na babalik ka at lahat ng ito'y naghihintay." Bumisita rin sila sa lumang bahay ng pamilya, iniingatan na parang museo ng alaala. Napanatili ang kwarto niya nung bata pa, maliliit na libro, stuffed toys, mga laruan. Namangha si Gabriela.
Mr. Fernando, tingnan nyo ang dami ng libro. Mas maganda pa kaysa sa mga nakita ko sa attic nyo. Kunin mo lahat ng gusto mo, Gabriela, at pagbalik natin sa Mexico, magpapagawa ako ng espesyal na library para sa'yo. Isang gabi, naghandog ang pamilya ng malaking tradisyonal na hapunan para ipagdiwang ang pagbabalik ni Fernando. Masarap at mabango sa pampalasa ang pagkain at unang beses tikman ni Maria ang lutuing Arabic. Gabriela, ang sarap ng lahat at tingnan mo kung gaano nila tayo tratuhin ng may pagmamahal. Pinaparamdam nila na tunay tayong pamilya, ma. Si Laila, ang nag-iisang kapatid na babae, ay agad nagkaroon ng espesyal na ugnayan kay Gabriela. Khalil, papayag ka bang isama ko si Gabriela para makita ang mga paaralan dito? Matalino siya, maganda ang magiging kinabukasan niya kung mag-aaral siya sa Dubai. Isinalin ni Fernando ang alok kay Gabriela. Kumikislap ang mga mata niya, pero may pag-aalinlangan. Napakagandang oportunidad, Mr. Fernando, pero ayokong iwan mag-isa si Mama sa Mexico. Hindi naman kailangan, sabi ni Fernando, pinapakalma siya. Pamilya na kayong dalawa ngayon. Kung gusto mong manatili rito, pwede. Kung mas gusto mong bumisita lang ng ilang buwan kada taon, pwede rin. Si Omar, 5 taon lang ang mas bata kay Fernando, ang mabilis na naging pinakamalapit niyang kasama. Isang gabi, habang naglalakad sila sa malawak na hardin ng pamilya, nagtanong ito, Khalil, dito ka na ba mananatili sa amin? Huminto si Fernando. Omar, may buhay ako sa Mexico, mga kaibigan, kumpanya, bahay na mahal ko. Pero ngayon, nandito rin kayo. Kailangan kong humanap ng paraan para mabuhay sa 2 lugar. Paano kung hatiin mo ang oras mo? Kalahati ng taon dito, kalahati doon. Pwede. Pero isang bagay, ang sigurado, hindi na ako lalayo ng isa pang 30 taon mula sa pamilya ko. Si Mariam, ang bunso, ay nabighani sa mga kwento ni Fernando tungkol sa buhay sa Mexico, ang kultura, mga tao, pagkain at ang pagmamahal na nagpalaki sa kanya kahit malayo sa pinagmulan niya. Khalil, kailangan mo akong dalhin sa Mexico balang araw, sabi ni Mariam, puno ng pananabik. Gusto kong makita ang mga beach, ang Amazon, lahat. Siyempre, Mariam, mainit na sagot ni Fernando. Bukas sa inyo ang bahay ko sa Mexico City, kahit kailan. Pagkalipas ng 1 linggo, mula nang dumating sila sa Dubai, bumalik na ang lakas ni Aisha at iginiit niyang siya mismo ang magluluto ng tradisyonal na pagkain para kay Fernando lamang. Ma, hindi niyo kailangang magpagod pa, mahinahon niyang sabi, nag-aalala sa kalusugan nito. Anak, 30 taon akong naghintay para muling magluto para sa'yo. Hayaan mong bumawi ako sa nawalang panahon, sagot niya. May mapagmahal ng ngiti. Inihanda niya ang lahat ng pagkaing paborito ni Fernando noong bata pa siya at ikinamangha ng lahat. Naalala ni Fernando ang lasa ng bawat isa. Pinapanaginipan ko ang pagkain na to, sabi ni Fernando. Namamasa ang mata. Pero hindi ko alam na galing pala ang mga panaginip na yon sa tunay na alaala. Hindi nakakalimot ang puso sa lasa ng tahanan, Habibi, marahang sabi ni Aisha. Habang pinagsasaluhan nila ang espesyal na hapunan, tumayo si Abdul Rahman para magpahayag. Khalil, napagpasiyahan naming magtatag ng isang foundation sa pangalan mo. Tutulong ito sa muling pagsasama ng mga batang napahiwalay sa pamilya gaya ng nangyari sa atin. Lubos na naantig si Fernando. Napakagandang layunin yan, Abdurrahman, at maaari nating palawakin ang trabaho nito hanggang Mexico rin. Pagkatapos, nakangiting sumingit si Laila. Si Gabriela ang magiging pinakauna naming tatanggap ng scholarship. Gusto naming suportahan ang edukasyon niya kung saan man niya gustong mag-aral, dagdag niya. Napatigil si Gabriela sa gulat, muntik pang mahulog ang tinidor niya. Talaga! Gagawin niyo yon para sa akin? Siyempre, Habibti, sabi ni Laila, ibinalik mo sa amin ang kapatid namin.
hindi matutumbasan ng regalong yon. Namuo ang luha sa mga mata ni Maria. Hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito para sa anak ko. Palagi siyang matalino pero hindi namin kayang ipaaral siya sa edukasyong nararapat sa kanya. Ngayon, nasa kanya na ang lahat ng oportunidad, sabi ni Hasan. At Maria, pwede ka rin mag-aral. Hindi kailanman huli para matuto ng bago. Tumingin si Fernando sa paligid ng mesa, nilulunod ng pasasalamat. Ang buhay niya sa Mexico ay nagbigay sa kanya ng pagmamahal at ngayon ang buhay niya sa Dubai ay nagbibigay ng paglago, layunin at pagkakataon. Kinagabihan, tinawagan ni Fernando ang matalik niyang kaibigang si Rafael sa Mexico. Fernando, napaka-incredible ng biyahe mo, sabi ni Rafael. Kailan ka uuwi? Babalik ako sa susunod na linggo, pero ang trip na to, binago nito ang lahat. Sa wakas, natuklasan ko kung sino talaga ako. Paano naman ang negosyo mo? Ano na ang mangyayari ngayon? Ako pa rin ang namamahala, sagot ni Fernando. Pero seryoso akong nag-iisip na magbukas ng branch sa Dubai. Malaki ang potensyal para sa collaboration ng Mexico at UAE. Sa huling gabi nila sa Dubai, nagdaos ang pamilyang Al-Mansuri ng isang napakagandang despedida sa hardin. May tradisyonal na musika, masiglang sayawan at walang katapusang handa ng masasarap na pagkain. Si Gabriela, na natuto ng ilang hakbang ng folk dance sa loob ng isang linggo, ay nagsayaw para sa pamilya at umani ng masiglang palakpakan. Mas mabilis pa siyang naka-adjust kaysa sa atin. Proud na tawa ni Maria. May tunay siyang talento sa mga wika, dagdag ni Mariam. Mas marami pa siyang natutunang Arabic sa isang linggo kaysa sa natututunan ng iba sa isang taon. Pagtatapos ng gabi, inimbitahan si Fernando na magsalita. Nakatayo sa ilalim ng mabituing langit, sinimulan niya ang pasasalamat sa Arabic at saka isinalin sa Spanish para kay Maria. Mahal kong pamilya, ibinalik ninyo sa akin ang bahagi ng sarili ko na hindi ko man lang alam na nawawala. Masaya ang buhay ko sa Mexico sa loob ng 30 taon, pero may tahimik na puwang sa puso ko. Ngayon, alam ko na kung ano iyon, kayo pala. Pumalakpak ang pamilya at marami ang nagpahid ng luha. Baka uuwi na ako sa Mexico, pagpapatuloy niya. Pero mananatili kayo sa puso ko magpakailanman at laging bukas ang pinto ko para sa inyo. Tumayo si Abdul Rahman para tumugon. Khalil, hindi ka na ang munting batang nawala sa paliparan. Isa ka ng lalaking matatag at marangal. Ipagmamalaki ka ni Father sa kung sino ka ngayon. At Mama Maria at Gabriela, tandaan ninyo, bahagi na kayo ng pamilyang ito. Ang bahay namin ay bahay nyo rin palagi. Mahal na tagapakinig, kung naantig kayo ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Tumutulong yon para makapagbahagi pa kami ng mas maraming kwento. Ngayon, tapusin na natin. Sa araw ng kanilang pag-alis, puno ang paliparan ng mga kamag-anak ng Al-Mansuri na lahat ay nagpunta para magpaalam. Kahit nagpapagaling pa, sumama rin si Aisha. Khalil, nabuhay ako ng sapat para makita ang araw na ito. Huwag ka lang magtatagal bago bumalik, ha? Pangako, ma, babalik ako makalipas ang 6 na buwan. At isama mo si Gabriela, apo ko na siya ngayon sa lahat ng paraan. Mahigpit na niyakap ni Gabriela si Aisha. Mag-aaral po ako ng maraming Arabic, Grandma Aisha, para mas marami tayong mapag-usapan sa susunod. Naantig si Aisha sa pagtawag na Grandma at napaluha. Sa biyahe pauwi, pinag-usapan nina Fernando, Maria at Gabriela ang lahat ng naranasan nila. Mr. Fernando, tanong ni Gabriela, paano po magbabago ang buhay niyo ngayon? Sa lahat ng paraan, pero parang hindi rin, sagot niya. Ako pa rin ako, pero ngayon buo na ang pakiramdam ko. Parang nahanap ko ang nawawalang piraso ng pagkatao ko. At totoo po ba na makakapag-aral kami ng kahit ano ang gusto namin? Tanong niya ulit, hindi pa rin makapaniwala. Siyempre,
Maliwanag ang kinabukasan mo, Gabriela, at ikaw rin, Maria. Hindi napapaso ang mga pangarap. Si Maria, na halos tahimik sa buong flight, ay nagsalita rin sa wakas. Mr. Fernando, may gusto po akong sabihin. Noong nagsimula akong magtrabaho sa inyo 20 taon na ang nakalipas, palagi kayong parang may lungkot, parang may anino sa likod ng ngiti ninyo. Pero ngayon, wala na. Parang nagliliwanag na kayo. Ngumiti si Fernando. Tama ka, Maria. May dala akong lungkot na hindi ko man lang alam ang dahilan. Pagkagusto iyon ng pamilyang hindi ko maalala. Si Gabriela ang himala na nagdala ng paggaling. At kayong dalawa, bahagi na rin kayo ng pamilya ko. Gaya ng mga Almansuri. Pagbalik sa Mexico, medyo nailang si Fernando sa umpisa. Pareho pa rin ang lahat, pero parang may nag-iba. Para bang nakikita niya ang pamilyar na paligid sa bagong paningin. Gabriela, sabi niya isang hapon, napapansin mo ba na minsan kapag nagbago tayo sa loob, parang nag-iiba rin ang mundo sa paligid natin? Sa tingin ko, yan mismo ang nangyayari, Mr. Fernando. Nagbago kayo. Kaya ngayon, parang bago rin ang lahat. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Fernando ayusin muli ang buhay niya para bigyang puwang ang bagong kabanatang ito. Kumuha siya ng pribadong Arabic tutor para mas lalo pang gumaling. Nag-explore siya ng mga bagong oportunidad sa Middle East, pero higit sa lahat, pinagtuunan niya ang kinabukasan ni Gabriela. Gabriela, ano ang pangarap mong pag-aralan? Tanong niya isang umaga. Mahilig po ako sa languages at gusto kong tumulong para magkaintindihan ng mga tao. Baka po something sa communication. Paano kung international relations, mungkahi ni Fernando? Pwede kang maging diplomat, magtrabaho sa global trade o maging professional interpreter. Ang ganda nun. Ipinatala ni Fernando si Gabriela sa pinakamahusay na private school sa Mexico City at inayos na magkaroon siya ng lessons sa English, French at Advanced Arabic. Para naman kay Maria, ipinasok niya ito sa kursong Business Administration. Maria, matalino ka at mahusay mag-organisa. Sa kursong ito, matutulungan mo ako sa pag-manage ng negosyo. Talaga, Mr. Fernando. Matagal ko nang gustong maintindihan kung paano tumatakbo ang mga kumpanya. Hindi ko lang akalaing magkakaroon ako ng pagkakataon. Ngayon ang panahon at higit pa roon, pagkatapos mong magtapos, gusto kitang maging partner sa bagong business na binabalak ko. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap si Fernando ng sorpresang tawag, si Abdul Rahman iyon. Khalil, gusto naming mag-invest sa Mexico. Ano sa tingin mo kung magtayo tayo ng import-export company sa pagitan ng mga bansa natin? Eksakto yan ang iniisip ko, sabi ni Fernando, nagliliwanag ang muka. At si Gabriela, pwede siyang maging young ambassador natin. Pagkatapos niyang magtapos, syempre. Ibaba niya ang telepono nang nakangiti. Sa wakas, lahat ay unti-unti nang pumapwesto. At sa mga sumunod na buwan, namulaklak ang buhay ni Fernando nang higit pa sa dati. Regular nang bumibiyahe si Fernando papuntang Dubai. Sa bawat pagbisita, mas napapalapit siya sa pamilya niya at mas marami ring oportunidad sa negosyo ang nagbubukas. Patuloy namang namukod tangi si Gabriela sa pag-aaral at sa loob lang ng 1 taon, napakadaloy na niyang magsalita ng Arabic. Hanggang pati mga katutubong nagsasalita ay namamangha. Samantala, natuklasan ni Maria ang bago niyang pagmamahal sa administrasyon at lumabas na may tunay pala siyang talento rito, kaya mabilis siyang naging isang napakahusay na manager. 1 taon, matapos ang nagbago sa lahat na tawag sa telepono, nagdaos si Fernando ng engrandeng selebrasyon sa kanyang mansyon sa Mexico para sa kaarawan ni Gabriela. Inanyayahan niya ang buong pamilyang Almansuri na naglakbay ng malayo para makadalo. Sa isang toast, itinaas ni Fernando ang baso at ngumiti kay Gabriela. Gabriela, eksaktong 1 taon na ang nakalipas nang sinagot mo ang tawag sa telepono na nagbalik sa isang buong pamilya sa isa't isa. At ngayon,
Napapaligiran ka hindi ng isa, kundi ng dalawang pamilyang nagmamahal sa'yo ng buong puso. Si Gabriela ngayon ay 14 na at mas mature kaysa sa kanyang edad, ay tumayo at nagsalita ng matatag. Mr. Fernando, natutunan ko na minsan pinipili ng Diyos ang pinakasimpleng tao para gumawa ng pinakanakakamanghang bagay. Isa lang akong batang mahilig magbasa ng lumang libro, pero sa kung anong dahilan, ako ang naging tulay ng dalawang mundo. Sumunod na tumayo si Abdul Rahman. Sa Arabic may espesyal na salita, wasel. Ang ibig sabihin nito ay ugnayan, tulay, koneksyon. Gabriela, ikaw ang aming wasel. Ikinonekta mo ang isang kapatid sa kanyang pamilya. Inilapit mo ang dalawang kultura at pinag-isa mo ang mga puso. Dagdag ni Hasan, nakangiting puno ng pagmamalaki. At dahil doon, lumikha kami ng cultural exchange program sa pagitan ng Mexico at UAE bilang parangal sa iyo. Ang pangalan nito ay The Gabriela Program. Tutulungan nito ang mga estudyante mula sa dalawang bansa na matuto, lumago at maranasan ang kultura ng isa't isa. Napuno ng luha ang mga mata ni Gabriela. Isang programa na pangalan ko, seryoso ba kayo? Siyempre, sabi ni Mariam, pinatunayan mo sa amin na hindi edad ang sukatan ng impact. Kahit sino pwedeng magbago ng mundo kahit gaano pa kabata. Si Maria, habang nakikitang ipinagdiriwang ang anak niya ng mga taong galing sa iba't ibang panig ng mundo, ay halos mapuno ang puso sa tuwa at hindi makapaniwala. Minsan, hindi ko pa rin mapaniwalaan na lahat ng ito nagsimula sa isang tawag lang, bulong niya kay Aisha na ngayon ay malusog na at bahagi ng taon ay sa Mexico na rin naninirahan. Marahang ngumiti si Aisha. Hindi, Maria, Habibti. Hindi lang swerte ang tawag na iyon, tadhana iyon. Si Allah ang sumusulat ng mga kwentong hindi laging kayang intindihin ng isip natin. Tumingin si Fernando sa mga tao sa paligid, ang pamilya niya mula Mexico at ang pamilya niya mula Dubai, at naisip kung paanong isang iglap ang nagpabago sa lahat. Inisip niya rin kung gaano ipagmamalaki ni na Miguel at Estrella Mendoza ang pag-ibig na nagdugtong sa dalawang magkaibang mundo. Gabriela, tawag niya sa gitna ng party, naaalala mo ba ang araw na sinagot mo ang telepono sa opisina ko? Parang kahapon lang, Mr. Fernando. Natatakot ka ba nun? Kaunti, amin niya. Pero nang marinig ko kung gaano kadesperado ang lalaking nasa telepono, gusto ko lang tumulong. Hindi ko akalaing babaguhin nito ang napakaraming buhay. Hindi ka lang nagbago ng buhay, sabi ni Fernando. Binago mo ang buhay ko at ang buhay ng mga Almansuri at ang sarili mong buhay at ang buhay ng mama mo. Isa kang tunay na bayani, Gabriela. Hindi ako bayani, mahiyain niyang ngiti. Sinubukan ko lang tulungan ang taong nangangailangan kahit sino naman gagawin yon. Lumapit si Abdul Rahman at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Iyan mismo ang dahilan kung bakit espesyal ka, Gabriela. Hindi ka tumutulong para sa papuri o atensyon, tumutulong ka dahil iyon ang pagkatao mo at bihira ang ganyang puso. Nung gabing yon, nang tahimik na ang bahay at nakatulog na ang lahat, umakyat si Fernando sa attic, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nandoon pa rin ang lumang maleta, puno ng mga libro at ng litrato na nagpabago ng buhay niya. Kinuha niya ang kupas na larawan ng dalawang batang nakatayo sa tabi ng puting kabayo at marahang ngumiti. Maya-maya lumitaw si Gabriela sa pintuan. Mr. Fernando, anong ginagawa niyo rito mag-isa? Nag-iisip lang at naaalala kung paano nagsimula ang lahat. Halika, may ipapakita ako. Iniabot niya ang litrato. Ang larawang ito nandito lang pala sa buong panahon. Kailangan lang may makadiskubre. Kung hindi ka naging mausisa sa attic, hindi mo sana nakita ang mga libro. Kung hindi ka natutong mag-Arabic, hindi mo sana naintindihan ang tawag na yon. At kung wala iyon, baka hindi ko na muling natagpuan ang pamilya ko. Tiningnan ni Gabriela ang larawan na parang may hiwaga.
Parang lahat nga nangyari para sa isang dahilan, no? Eksakto, bawat maliit na hakbang, bahagi ng mas malaking plano. Nagatubili siya sa kamarahang nagsabi, Mr. Fernando, pwede po ba akong magkwento? Siyempre, minsan umaakyat ako rito mag-isa at tinitingnan ang mga librong ito. Naalala ko nung bata pa ako, akala ko mga kwentong engkanto lang sila. Pero ngayon alam ko, sila pala ang susi sa mas maganda pa kaysa sa anumang kwentong na-imagine ko. Yinakap siya ni Fernando ng mahigpit at mainit. Gabriela, alam mo naman na parang anak na kita ngayon, di ba? Alam ko. At kayo naman, parang ama na hindi ko alam na kailangan ko isang amang nagbukas sa akin ng bagong mundo. At simula pa lang ito, sabi ni Fernando, nakangiti. Marami pa tayong adventures sa unahan. Ako, ikaw, ang mama mo, at ang malaki nating pamilya sa buong mundo. Isang bagay lang ang ipangako nyo, tanong niya, na hindi nyo kami makakalimutan kapag abala na kayo sa negosyo at biyahe kung saan-saan. Gabriela, sagot niya, paano ko makakalimutan ang mga taong nagbago ng buhay ko? Ikaw at ang mama mo ang dahilan kung bakit nabubuhay ako sa bagong kabanatang ito. Sabay silang umalis sa attic, pinatay ang ilaw sa likod nila. Kinabukasan ay Lunes, may nakaschedule silang video meeting kasama ang pamilyang Almansuri para tapusin ang detalye ng Gabriela program. Pagbaba ni na Fernando at Gabriela para mag-almusal, abala na si Maria sa pag-aayos ng mga papel sa mesa kainan. Good morning, family! Masayang bati ni Fernando. Good morning, Mr. Fernando. Gabriela, halika, tingnan mo, may dumating pang detalye tungkol sa exchange program mo, sabi ni Maria, sabay turo sa mga dokumento. Umupo si Gabriela sa tabi ng mama niya at binasa ang mga papel. Naka-schedule na ilunsad ang Gabriela program sa loob ng 6 na buwan. Siya ang magiging pinakaunang participant, gugugol ng kalahating taon sa Mexico at kalahati naman sa UAE. Nakasulat dito magtatayo raw sila ng bilingual school sa Mexico City. At isa rin sa Dubai, dagdag ni Fernando, si Aunt Laila ang magpapatakbo nung doon. At ikaw, Gabriela, tutulong kang magdisenyo ng curriculum para sa dalawa. Ang laki niyan responsibilidad. Kaya mo yan nun pa man. Sa video call, puno ng excitement ang pamilyang Almansuri. Khalil, may 50 kabataan na kaming nakasign up, ibinahagi ni Hasan. Mga estudyanteng sabik maging bahagi ng isang makabuluhang bagay. At si Gabriela, tanong ni Laila, legend na raw siya sa mga Arabic teacher dito. Hindi sila makapaghintay makilala ang batang nagturo sa sarili niyang mag-Arabic mula sa mga antigong libro, dagdag ni Abdul Rahman. Namula si Gabriela sa hiya. Marami pa po akong kailangang matutunan, sabi niya, pero gagawin ko ang best ko para maging proud kayo. Lumabas si Aisha sa screen, nagliliwanag ang mukha. Gabriela, mahal kong apo, sapat na ang pagiging ikaw para ipagmalaki ka ng pamilyang ito. Huwag kang masyadong mag-alala. Pagkatapos ng tawag, umupo si Fernando para sa tahimik na usapan kasama si Maria. Maria, alam kong mabilis ang takbo ng buhay ngayon. Sobra ba? Masyado bang mabilis? Ayokong ma-overwhelm ka? Natawa si Maria. Mr. Fernando, may respeto po. Nababaliw na ba kayo? Ang anak ko papasok sa pinakamagandang paaralan sa bansa. Bahagi siya ng international program na ipinangalan pa sa kanya. Makikita niya ang mundo at mabubuhay ang pangarap niya. At ako, 55, nagkakolehiyo. Paano magiging overwhelming yon? Pagpapala to. Minsan napapaisip lang ako kung sobrang ganda para maging totoo. May magagandang bagay na nangyayari sa mabubuting tao, Mr. Fernando. Palagi niyo kaming tinrato ng may respeto at kabaitan. Ito lang ang pagbabalik ng buhay, may interes pa. At si Gabriela, sa tingin mo kumusta siya?
Umuunlad. Hindi pa siya naging ganito kasaya. Binigyan niyo siya ng espasyo para mangarap at ngayon lumilipad na siya. Ngumiti si Fernando, may malalim na kapayapaan sa puso. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating din ang araw. Ang unang opisyal na biyahe ni Gabriela papunta sa United Arab Emirates bilang mukha ng Gabriela Program. Ngayon, siya ay bibiyahe na kasama si Fernando lamang. Naiwan si Maria para tumutok sa pag-aaral niya sa universidad. Sa paliparan, mahigpit na niyakap ni Maria ang anak niya, pang 100 beses na yata. Sigurado ka bang magiging okay ka nang wala ako, anak? Sana, kasama ko si Mr. Fernando at ang buong pamilyang Almansuri. Paniniguro ni Gabriela sa kanya. Sa totoo lang, malamang mas ligtas pa ako roon kaysa dito sa bahay. Tumango si Fernando at 2 linggo lang naman, sapat lang para maipresenta niya ang proyekto sa mga lokal na paaralan at makapag-record ng ilang promotional videos. Sa biyahe na iyon, sinalubong si Gabriela na parang tunay na ambasador. Bumista siya sa ilang paaralan, nakipagkita sa mga estudyante, nagbigay ng mga panayam sa lokal na media at lumabas pa sa telebisyon. Paano natutong mag-Arabic mag-isa ang isang 14 na taong batang babae mula Mexico? Tanong ng isang reporter sa isa sa mga interview. Pagiging mausisa, sagot ni Gabriela, kalmado ang ngiti. May nahanap akong magagandang libro na nakasulat sa wikang hindi ko naiintindihan. Gusto kong malaman kung ano ang laman, sunod-sunod na nangyari at bago ko namalayan, nakakapagsalita na ako ng Arabic. At ano ang ibig sabihin ng cultural exchange para sa iyo? Naniniwala ako na kapag natututo tayo tungkol sa ibang kultura, mas nakikita natin kung gaano tayo magkakahawig. Maaring iba ang wika natin at iba ang pagkain pero pare-pareho tayong naghahangad ng iisang bagay, pagmamahal, respeto at pagkakataong umunlad. Pinanood siya ni Fernando mula sa likod ng entablado, nagliliwanag sa pagmamalaki. Hindi na siya yung simpleng batang mausisa sa atik, isa na siyang matalino at kumpiyansang dalagang nagsasalita ng may puso at layunin. Gabriela, hindi ka ba kinakabahan magsalita sa live na television? Tanong niya pagkatapos. Kaunti, amin ni Gabriela. Pero kapag tungkol sa mahal ko, gaya ng pag-uugnay ng mga tao, parang kusa na lang dumadaloy. Sa biyahe ring iyon, bumisita ang pamilya sa himlayan ni Sheikh Al-Mansuri, ang patriarkang pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Sama-sama silang nag-alay ng mga bulaklak at nanahimik para alalahanin siya. Khalil, marahang sabi ni Abdul Rahman, ipagmamalaki ni Father na muli tayong nagkasama at mamahalin niya si Gabriela. Naniniwala ako riyan ng buong puso, sagot ni Fernando habang naglalagay ng bulaklak sa puntod. At magiging masaya siya na ang nawalang anak niya ay nakabuo ng makabuluhang buhay. Lumapit si Gabriela at pabulong na nagdasal. Anong sinabi mo? Mahinahong tanong ni Fernando. Pinasalamatan ko si Grandpa Al-Mansuri sa pagpapalaki ng ganyang mapagmahal na pamilya, sabi niya, at humingi ako ng lakas para manatili tayong nagkakaisa. Kinagabihan, naghandog ang pamilya ng espesyal na hapunan para ipagdiwang ang mga tagumpay ni Gabriela. Ang natural niyang pagdadala ng sarili at lalim ng pag-iisip ay nagpahanga sa lahat. Gabriela, sabi ni Omar, alam mo bang puno ng posibilidad ang kinabukasan mo? Opo, Uncle Omar, pero ang pinaka-exciting para sa akin ay kung paano ko gagamitin ang mga posibilidad na yon para makatulong sa iba. Paano? Tanong ni Mariam. Masuwerte ako na nakita ko ang mga librong yon at natutong mag-Arabic. Pero marami pang batang kagaya ko na mausisa, pero wala silang kaparehong oportunidad. Ang Gabriela Program ang pwedeng magbago niyan. Humarap si Hasan kay Fernando, halatang hanga.
Khalil, ikaw at si Maria ang nagpalaki ng isang napakagaling na dalaga. Umiling si Fernando na nakangiti. Ipinanganak na siyang kahanga-hanga, Hasan. Binigyan lang namin siya ng espasyong umunlad. Sa huling araw niya sa Dubai, bumisita si Gabriela sa isang naka-frame na litrato ng buong pamilyang Al-Mansuri. Umupo siya ng tahimik, nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari. 1 taon lang ang nakalipas, ako lang ang anak ng kasambahay na mahilig magbasa ng lumang libro, isip niya. Ngayon, ako ang mukha ng isang international program, bahagi ng pamilyang nasa kabilang panig ng mundo, at nabubuhay sa mga pangarap na hindi ko kailanman naisip. Natagpuan siya ni Fernando na malalim ang iniisip. Pwede bang malaman kung ano ang iniisip ng ating batang ambasador? Biro niya. Natawa si Gabriela sa titulo. Iniisip ko lang kung paano kayang magbago ang buhay dahil sa pinakamaliit na desisyon, 1 kilos, gaya ng pagsagot sa telepono, pwedeng magdulot ng alon sa lahat. Tama ka, pero hindi lang telepono yon. Kasama rin ang kalayaang ibinigay ko sa iyo para mag-explore sa attic, ang pagpapalaki ng mama mo na tumulong sa kapwa at ang kabaitan ng mga ampon kong magulang. Magkakaugnay ang lahat. Umupo si Fernando sa tabi niya. May matalinong kaluluwa ka, Gabriela. Siguro kapag malalaking pagbabago, mas mabilis kang tumatanda, biro niya. Pero huwag kayong mag-alala, bata pa rin ako kung saan mahalaga. Mabuti yan, ngumiti si Fernando. Huwag mong madaliin ang buhay. Bawat bahagi may sarili nitong ganda. Sa flight pa uwi sa Mexico, halos buong biyahe natulog si Gabriela, lubos na napagod sa sunod-sunod na nangyari. Samantala, sinamantala ni Fernando ang katahimikan para isipin ang mga susunod na hakbang. Paglapag nila sa Mexico City, naghihintay si Maria na may dalang masayang balita. Mama! Sigaw ni Gabriela habang niyayakap siya. Nandito ka! At hulaan mo? Sabi ni Maria, kumikislap ang mata. Nakapasa ako sa unang bahagi ng entrance exam para sa business school sa UNAM. Mr. Fernando, naniniwala ba kayo? Dagdag niya tumatawa. Ako, si Maria Mendoza, makakapasok sa universidad sa edad na 55. Yinakap siya ni Fernando ng mainit. Hinding-hindi ako nagduda sa iyo, Maria. Ngayon makikita ng mundo kung ano ang kaya mo. Sa sasakyan, masiglang ikinuwento ni Gabriela sa mama niya ang buong biyahe habang nakikinig si Fernando at nakangiti. Masaya na mas tumibay pa ang ugnayan ng mag-ina. Ma, dapat nakita mo ang mga paaralan. Ang ganda! At sobrang excited ang mga estudyante pumunta sa Mexico. Kamusta naman ang mga interview? Tanong ni Maria. Okay naman. Ang pinakamaganda, tinrato nila ako na parang mahalaga ang iniisip ko. Parang adult. Dahil mahalaga talaga ang mga ideya mo, dagdag ni Fernando. Hindi edad ang sukatan ng halaga ng boses mo. Sa mga sumunod na buwan, umani ng international attention ng Gabriela program. Gusto na ring sumali ang ibang bansa sa Middle East at ilang universidad sa Mexico ang nakipag-ugnayan para suportahan ang inisyatiba. Isang araw, tahimik na naglabas ng pagdududa si Gabriela. Mr. Fernando, sa tingin niyo ba minsan masyado tayong malaki mangarap? Bakit mo nasabi? Ibig kong sabihin, 14 lang ako. Ang bigat nito. Hindi ka nag-iisa, pagalo ni Fernando. May 2 pamilya sa likod mo at ang malalaking pangarap nagsisimula sa isang taong sapat ang tapang para mag-isip ng mas malaki. Si Maria na nakaupo malapit at nag-aaral para sa susunod niyang klase ay tumingala. Anak, nung edad mo ako, pinakamalaking pangarap ko lang ay magkaroon ng bisikleta para hindi na ako naglalakad papasok. Pero ang mga pangarap mo, umaabot sa buong mundo. Iyan ang punto nito, magbukas ng pinto para sa iba. Tama siya, dagdag ni Fernando. Kahit hindi maging pinakamalaking exchange program sa buong planeta ang Gabriela program, nakapagbago na ito ng buhay.
50 kabataan mula sa 2 bansa ang parte na nito ngayon at sila naman ang magi-inspire sa mas marami pang susunod. Huminto si Gabriela sa kangumiti. Kung ganon, kahit hindi ako magtagumpay sa lahat, worth it pa rin. Oo, sabi ni Fernando, una sa lahat magtatagumpay ka. Pero kahit hindi lahat mangyari ayon sa plano, may naitulong ka na at may naiwan ka ng bakas. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating din ang araw ng opisyal na paglulunsad ng Gabriela Program. Ginawa ang inauguration ceremony ng sabay sa Mexico City at Dubai, konektado sa pamamagitan ng live video feed. Naglalakad-lakad si Fernando sa kaba bago magsimula. Maria, paano kung may pumalpak? Paano kung walang dumating? Natawa siya. Mr. Fernando, relax, puno na puno ang hall dito. At base sa nakikita ko sa screen, puno rin doon. At tama siya, puno ang auditorium sa Mexico City, mga estudyante, magulang, guro at mga kinatawan ng mga kumpanyang sabik suportahan. Ang inisyatiba ay pumuno sa bawat upuan. Sa kabilang panig ng mundo sa Dubai, ganito rin ang eksena. Nakasuot ng bestidang eleganteng pinagsasama ang mga kulay ng bandila ng Mexico at UAE. Kumpiyansang umakyat sa entablado si Gabriela upang bigkasin ang kanyang pambungad na pananalita. Magandang hapon sa lahat ng nasa Mexico. Panimula niya sa Espanyol, sa kawalang putol na lumipat sa Arabic. At magandang gabi sa inyong lahat na sumasama sa amin mula sa Dubai. Pumalakpak ang mga tao habang nagpapatuloy siya. 1 taon at kalahati pa lamang ang nakalipas, isa lang akong batang mahilig magbasa ng mga libro sa banyagang wika. Ngayon, narito ako upang ilunsad ang isang programang magbibigay sa iba pang kabataan ng kaparehong pagkakataong tuklasin ang mga bagong mundo sa pamamagitan ng pagkatuto. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Pero malinaw kong sasabihin, dagdag niya, ang Gabriela Program ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa ating lahat na naniniwalang ang edukasyon at palitang kultura ay kayang lumikha ng mas mabuting mundo. Tungkol ito sa mga kabataang Meksikano na mamahalin ang mga tradisyong Arabo at sa mga kabataang Arabo na matutuklasan ang yaman ng kulturang Meksikano. Mas lumakas pa ang palakpakan. Ngunit higit sa lahat, dagdag niya, ito ay tungkol sa mga pamilya. Dahil sa pagkakaisa ng 2 pamilya, ang sa akin ang pamilyang Mendoza Lopez at ang pamilyang Almansuri, na buo ang pangarap na ito. Sa audience, nanikip ang lalamunan ni Fernando. Si Maria, na nakaupo sa tabi niya, ay marahang humawak sa kanyang kamay. Kapwa sila na puno ng emosyon. Nang sagutin ko ang telepono sa opisina ni Mr. Fernando, sabi ni Gabriela, matatag ang tinig, wala akong ideya na sinasagot ko na pala ang sarili kong kinabukasan. Ngunit natutunan ko na ang hinaharap ay dumarating araw-araw sa mga hindi inaasahang paraan. Ang mahalaga ay kung handa ba tayong salubungin ito. Tumahimik ang buong bulwagan, lubos na nabighani sa kanyang mga salita. Kaya inaanyayahan ko ang lahat ng kabataang nanonood, dito man o online, na mag-apply sa Gabriela Program. Hindi dahil nasa pangalan ko ito, kundi dahil kaya nitong baguhin ang buhay ninyo gaya ng pagbago nito sa akin. Ang huling palakpakan ay malakas at puno ng damdamin. Pagbaba niya sa entablado, sinalubong siya ng maiinit na yakap ni Fernando at Maria. Kumusta ako? Tanong niya, namumula pa ang pisngi sa adrenaline. Perpekto, umiiyak na sabi ni Maria. Nagsalita ka mula sa puso at naramdaman yun ng lahat. Ako ang pinaka-proud na ama sa mundo, dagdag ni Fernando, nakangiting puno ng pagmamalaki. Sa mga sumunod na buwan, umani ng napakalaking tugon ng programa. Mahigit 500 estudyante ang nag-apply para sa 50 pwesto lamang sa unang batch. Gabriela, kailangan nating maging masusi sa pagpili, sabi ni Hasan sa isang planning meeting. Paano kung unahin natin ang mga estudyante mula sa public schools? Mungkahi ni Gabriela.
Sila ang higit na nangangailangan ng oportunidad. Napakagandang ideya sa ngayon ni Laila at magtayo rin tayo ng scholarships para walang maiiwan dahil sa kakulangan sa pera. Tahimik na nakinig si Fernando habang nagmumungkahi si Gabriela ng may kumpiyansa at maturity. Hindi na siya basta kalahok, kasama na siyang namumuno at ginagawa niya ito ng may husay. Matapos ang isa sa mga meeting, naglakad sina Fernando at Gabriela sa loob ng mansyon, nag-uusap tungkol sa lahat ng nangyari. Gabriela, naiisip mo ba minsan kung ano kaya ang nangyari kung hindi mo sinagot ang telepono? Tanong niya. Minsan, sagot niya, baka hindi niyo kailanman nahanap ang pamilya ninyo. At baka hindi mo rin natuklasan ang talento mo sa diplomasya at gawaing pangkultura. At baka hindi rin nakapagkolehiyo ang mama ko. At daan-daang estudyante ang mawawalan ng pagkakataong tuklasin ng ibang kultura. Huminto sila at nagtinginan, dama ang bigat ng pinagsamahan nilang paglalakbay. Nakakabaliw isipin kung paanong ang isang maliit na kilos ay pwedeng magpasimula ng napakaraming kabutihan, sabi ni Gabriela. Pinapaniwala ako nito na hindi natin dapat maliitin ang pagtulong sa kapwa, kahit mukhang maliit lang sa umpisa. Pwede ba akong magtanong ng personal? Bigla niyang sabi. Palagi, anak, may pinagsisisihan po ba kayo sa lahat ng ito? Huminga ng malalim si Fernando. Alam mo ba kung ano ang pinagsisisihan ko? Na hindi ako umakyat sa attic ng mas maaga. Baka kung ginawa ko iyon, mas maaga kong nahanap ang pamilya ko. Pero sa kabilang banda, baka nangyari ang lahat sa tamang oras. Kung mas maaga kong nakita ang mga libro, baka hindi ka natutong mag-Arabic. Baka walang sumagot sa tawag. Tama kayo, sabi ni Gabriela. May mga bagay talagang nangyayari sa tamang panahon. May matalinong kaluluwa ka, ngiti ni Fernando. Hindi palagi, tawa niya, pero dito naniniwala ako. Isang taon matapos ang paglulunsad ng programa, tinatapos na ng unang batch ang kanilang exchange. Lumipad sina Fernando, Maria at Gabriela patungong Dubai para sa closing ceremony at lampas sa inaasahan ang mga resulta. Mabilis na nakaangkop ang mga estudyanteng Meksikano, matatas ng magsalita ng Arabic at pakiramdam ay nasa bahay. Ang mga estudyanteng Arabo naman ay minahal ang Mexico at nagbabalak ng bumalik. Ang ilan bilang turista, ang iba bilang mga future student. Gabriela, sabi ng isang dalaga mula Monterrey, salamat. Isa akong public school student na ngayon ay marunong ng mag-Arabic at may mga kaibigang nasa kabilang panig ng mundo. At ako naman, sabi ng isang estudyante mula Abu Dhabi, akala ko dati puro party at football lang ang Mexico. Ngayon alam ko na ang literatura, kasaysayan at pagkakaiba-iba nito. Gusto kong magmasteral sa UNAM. Pinakinggan ni Gabriela ang bawat kwento ng may ningning sa mga mata. Umiiral lang ang programang ito dahil sa'yo, sabi ng isang guro. Hindi, sagot ni Gabriela. Umiiral ito dahil tinanggap ninyo ang pagkakataong pumasok sa isang bagong mundo. Tumulong lang akong magbukas ng pinto. Kinagabihan, sa gitna ng pagdiriwang, nagbigay ng makabagbag damdaming anunsyo si Abdul Rahman. Khalil, mahal naming pamilya, may regalo kami. Lumikha kami ng permanenteng pondo para sa Gabriela program. Sa susunod na 20 taon, magbibigay ito ng scholarships sa mga estudyanteng nangangailangan. Napuno ng luha ang mga mata ni Fernando. Abdul Rahman, kamangha-mangha iyan. Hindi ito kawanggawa, sabi ni Abdul Rahman. Ito ay puhunan para sa susunod na henerasyon. Ang mga kabataang ito ang magiging mga leader. Magtatayo sila ng mga tulay, gaya ng ginawa ni Gabriela. Lumapit si Maria at pabulong na sinabi sa anak, tingnan mo ang nalikha mo, lahat mula sa isang tawag sa telepono. Minsan hindi ko pa rin mapaniwalaan, ma. Totoo ito, at simula pa lang. Sa flight pauwi sa Mexico, tahimik na nakaupo si Gabriela, nakatanaw sa bintana, lumilipad ang isip sa hinaharap. Ano ang iniisip mo?
Tanong ni Fernando. Iniisip ko kung paano ko gagamitin ang lahat ng natutunan ko para patuloy na makatulong. At may ideya ka na ba? Gusto kong mag-aral ng international relations gaya ng mungkahi nyo. Pero gusto ko rin ng education. Sa tingin ko, kapag pinagsama ko ang dalawa, makakabuo ako ng mga global programang nagbabago ng buhay. Ngumiti si Fernando. Napakagandang landas niyan, Gabriela. Malaki ang magiging epekto mo. At kahit ano pa ang mangyari, gusto kong manatiling involved sa programa. Kahit nasa universidad na ako, gusto kong gabayan ito. Siguradong ikatutuwa ng mga Almansuri na maging permanent advisor ka. Mr. Fernando, alangan niyang sabi, pwede po ba akong magtapat? Siyempre, minsan pakiramdam ko nabibigatan ako sa lahat ng inaasahan ng mga tao. Paano kung hindi ko matupad? Marahang hinawakan ni Fernando ang kamay niya. Gabriela, mas marami ka nang nagawa sa edad na 14 kaysa sa nagagawa ng marami sa buong buhay nila. Hindi mo kailangang buhatin ang bigat ng mundo. Ang kailangan mo lang ay maging ikaw at maging masaya. Salamat, pabulong niya. Minsan kailangan ko lang talagang may magpaalala niyan. Sa tuwing kailangan mo, ipapaalala namin, sabi ni Fernando. Ang mama mo, ang pamilyang Almansuri at ako, narito kami para suportahan ka, hindi para puwersahin ka. Nagising si Maria mula sa idlip at sumali sa usapan. Ano itong malalim na usapan? Sinasabi ko kay Mr. Fernando na kinakabahan ako sa dami ng responsibilidad. Ngumiti si Maria. Gusto mo ba ng payong pangnanay? Palagi, mas gumagaan ang responsibilidad kapag may sumusuporta at ikaw may pinakamalakas na support system sa mundo. Pamilyang nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. At kapag may pagmamahal, dagdag niya, kahit ang pinakamabigat na pasanin ay mas nagiging magaan. Tama ang mama mo, dagdag ni Fernando na may mainit na ngiti. At Gabriela, naaalala mo ba ang sinabi mo sa talumpati mo na ang hinaharap ay dumarating sa mga paraang hindi natin inaasahan? Hindi mo kailangang alamin ng lahat ngayon. Ayos lang na harapin ang buhay ng paisa-isang araw. Tama kayo, tango niya. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Pagbalik nila sa Mexico, may isang sorpresa na naghihintay. Nakatayo sa labas ng mansyon ang unang grupo ng mga estudyante mula sa Gabriela Mexico program. May hawak na mga banner at makukulay na karatula na puno ng pasasalamat. Gabriela! 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 Sigaw nila habang bumababa siya mula sa sasakyan. Napatigil si Gabriela, halatang labis ang emosyon. Lahat kayo, napakagandang sorpresa nito. Lumapit ang isang estudyante at iniabot sa kanya ang isang regalo. Gabriela, ginawa namin ito para sa iyo. Isang photo album ng exchange at bawat isa sa amin ay nagsulat ng liham para magpasalamat. Binuksan ni Gabriela ang album. Isa-isang bumungad ang mga larawan, mga estudyanteng Meksikano na nag-e-explore sa Dubai, nagsasanay ng Arabic at nagkakaroon ng ugnayan sa kanilang host families. Sa bandang huli, nakita niya ang mga sulat kamay. Gabriela, salamat sa paniniwalang ang mga batang kagaya ko ay karapat-dapat magkaroon ng pagkakataong makapag-abroad basta sa isang liham. Gabriela, binago mo ang buhay ko. Ngayon alam kong pwede akong mangarap ng mas malaki basa sa isa pa. Habang nagbabasa siya, nakatayo sa malapit sina Fernando at Maria, kapwa pinipigilan ng luha. Mr. Fernando, pabulong ni Maria, nanginginig ang boses. Talagang nakapagpalaki tayo ng isang pambihirang bata. Hindi natin siya pinalaki, Maria. Marahang sagot ni Fernando. Binigyan lang natin siya ng espasyo para ipakita kung sino na talaga siya. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita at tumahimik ang bahay, umupo silang tatlo sa sala at binalikan ang lahat ng nangyari. Gabriela, ano ang pakiramdam na alam mong napakarami mong nai-inspire? Tanong ni Fernando. Sanay pa lang ako, amin niya.
Pero ang pinakamasaya sa akin ay ang malaman na ang mga estudyanteng iyon ay mag-i-inspire din ng iba para itong kadena ng kabutihan. Eksakto, tango ni Maria. Nagtanim ka ng binhi, sabi ni Fernando, at ngayon pa lang namumunga na. Sa katunayan may tumawag sa akin ngayon isang universidad sa US. Interesado silang maglunsad ng kaparehong programa para sa mga estudyanteng Latino. Sandali talaga, lumaki ang mga mata ni Gabriela. Gusto ka pa nilang kuning consultant. Pero hindi pa nga ako nagsisimula sa universidad. Gabriela, sabi ni Maria, ang edukasyon ay hindi lang nanggagaling sa paaralan. May nagawa ka ng mga bagay na karaniwang pinag-uusapan lang ng mga propesor. Tama ang mama mo, dagdag ni Fernando. Mayroon kang karanasang tunay sa mundo at pwede kang matuto habang tumutulong sa iba. Magandang oportunidad ito. Nagliwanag ang mukha ni Gabriela. Alam niyo ba, sa tingin ko, nahanap ko na ang layunin ko. Ano yon? Sabay nilang tanong. Gusto kong tulungan ang mga kabataan na makita kung gaano kalaki ang mundo at kung gaano kalaki ang potensyal na nasa loob nila. Tumayo si Fernando at mahigpit siyang niyakap. Napakaganda ng layuning yan, anak ko, at alam kong gagawin mo itong totoo. Sumali si Maria sa yakap, kumikislap ang mga mata. Anak ko, ipinagmamalaki mo ako araw-araw. Kayo rin, ngiti ni Gabriela. Tingnan niyo tayo, nahanap ni Mr. Fernando ang pamilya niya at naging tulay ng dalawang kultura. Ang mama ko ay malapit ng magtapos ng kolehiyo sa edad na 55 at magiging business partner sa isang international company. Hindi lang tayo lumago, sabay-sabay tayong lumago. Natawa si Fernando, lahat dahil sa isang tawag sa telepono. At isang mausisang batang mahilig sa libro, dagdag ni Maria. Ang tawag na iyon, ang mausisang bata, sabay ni Gabriela, isang mabait na lalaking tinrato ang mga manggagawa na parang pamilya at isang matalinong ina na nagturo sa anak na laging tumulong sa kapwa. Pinunasan ni Fernando ang mga mata. Paiiyakin niyo na ako. Walang masama sa pag-iyak, biro ni Gabriela, lalo na kung luha ng tuwa. Tama, tango ni Maria. Kinagabihan, umakyat silang tatlo sa attic kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Maria, sabi ni Fernando, alam mo bang palihim umaakyat dito ang anak mo at binabasa ang mga lumang librong ito? Alam ko, tawa niya. Talagang mausisa siya. Hindi ko lang akalaing hahantong ito sa lahat ng ito. Kinuha ni Fernando ang naka-frame na litrato ng dalawang batang may puting kabayo, ngayon ay nakapaskil ng may pagmamalaki sa isang estante. Gabriela, tanong niya, kung may masasabi ka sa munting batang unang nakakita ng mga librong ito, ano iyon? Huminto si Gabriela sakang ngumiti. Sasabihin ko, manatili kang mausisa, patuloy kang magtanong, sikaping unawain ang mundo sa paligid mo, at laging tandaan, ang isang maliit na tao ay kayang gumawa ng malaking pagbabago. Fernando, sabi ni Maria, ikaw naman, ano ang sasabihin mo sa batang nasa litrato? Matagal niyang tinitigan ang larawan. Sasabihin ko, huwag kang matakot, Khalil. Balang araw, magkakaroon ka hindi ng isa, kundi ng dalawang magagandang pamilya. May mga panahong hindi mo alam kung saan ka nabibilang, pero matutuklasan mong pwede kang maging parehong Meksikano at Arabo. At balang araw, isang espesyal na batang babae ang tutulong sa iyo na mahanap ang daan pabalik, ngumiti si Maria. At ako? Sabi niya, ano ang sasabihin ko sa mas batang bersyon ko, ang babaeng nagsimulang magtrabaho rito 20 taon na ang nakalipas? Lumapit si Gabriela. Ano po? Sasabihin ko, gawin mo ang trabaho mo ng may pagmamahal. Ituring mong pamilya ang mga taong nasa paligid mo. Palakihin mo ang anak mo ng buong pagmamahal. At maniwala kang may mas malalaking plano ang Diyos para sa iyo kaysa sa kaya mong isipin. Sandaling natahimik ang attic habang nakatayo silang tatlo na papaligiran ng mga alaala at kahulugan.
Alam niyo ba kung ano ang pinakanakamamangha sa buong kwentong ito? Wika ni Gabriela. Ano? Sabay tanong nina Fernando at Maria, na lahat ay nanalo. Nahanap ni Mr. Fernando ang pamilya niya. Nagkaroon kami ng mama ko ng mga oportunidad na hindi namin pinangarap. Nabuo muli ang pamilyang Almansuri at napakaraming estudyante ang nakaranas ng pagbabagong buhay. Tama ka, tango ni Fernando. Sa karamihan ng kwento may natatalo para may manalo. Pero ito ang kwentong mas gumanda ang buhay ng lahat. At hindi pa ito tapos, dagdag ni Maria. Magpapatuloy ang programa sa pagtulong sa mga kabataan sa mga darating na taon. Libo-libo pa, siguro, dagdag ni Gabriela, kumikislap ang mga mata sa pag-asa. Pinatay ni Fernando ang ilaw sa attic at sabay-sabay silang bumaba. Bukas, sisimulan na natin ang pagpaplano para sa susunod na henerasyon ng programa, sabi ni Fernando. At magsisimula na akong mag-review para sa entrance exam sa International Relations, dagdag ni Gabriela. At ako naman, sisimulan ko na ang huling semestre ko sa Business Administration, pagmamalaki ni Maria. Patuloy pang lumalaki ang pamilya natin, pagninilay ni Fernando. At magpapatuloy pa, sabi ni Gabriela. Marami pa tayong pakikipagsapalaran sa hinaharap. Pagkalipas ng 2 taon, nakatayo si Gabriela sa entablado ng kanyang high school graduation, nagbibigay ng valedictorian speech. Dumayo ang buong pamilyang Almansuri sa Mexico para sa seremonya, nakaupo sa tabi ni Fernando at Maria sa audience. Mga kaibigan at pamilya, panimula ni Gabriela, malinaw at matatag ang tinig. 4 na taon na ang nakalipas, isa akong batang nangangarap tuklasin ang mundo sa pamamagitan ng mga libro. Ngayon, natutunan kong ang mundo ay mas malaki at mas maganda kaysa sa kayang ilarawan ng kahit anong libro. Natahimik ang lahat, lubos na nahalina. Natutunan ko na ang mga oportunidad ay dumarating sa mga hindi inaasahang paraan, na ang isang simpleng tawag sa telepono ay kayang baguhin ng maraming buhay, at na ang edad ay hindi hadlang sa kapangyarihang lumikha ng pagbabago. Mula sa audience, pinanood siya ni Fernando, puno ang puso. At alam niya ang isang bagay ng buong katiyakan, simula pa lamang ito. Si Maria na ngayoy opisyal ng graduate sa Business Administration at business partner ni Fernando Mendoza, ay buong pagmamalaking hawak ang kamay ng kanyang anak habang magkasama silang nakatayo sa seremonya ng pagtatapos. Umaling-aungaw ang boses ni Gabriela sa buong auditorium habang papalapit siya sa pagtatapos ng kanyang talumpati. Ngunit higit sa lahat, sabi niya, natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Tungkol ito sa pag-aarugang ibinibigay natin sa isa't isa at sa walang kondisyong suporta na bumubuhat sa atin kapag higit natin itong kailangan. Pumalakpak ang pamilyang Almansuri, halatang naantig. Kaya iniaalay ko ang pagtatapos na ito sa lahat ng naniwala sa akin. Sa aking ina, si Maria, na nagturo sa akin ng lakas at kabaitan. Kay Fernando, ang aking ama sa puso, na nagbukas ng mga pintong hindi ko kailanman inakalang umiiral. At sa aking pamilyang Almansuri, na tinanggap ako bilang kanila mula pa sa simula. Sumabog ang buong silid sa masigla at taos-pusong palakpakan. Pagbaba ni Gabriela sa entablado, diretso siyang tumakbo sa yakap ng kanyang pamilya. O kumusta? Tanong niya, namumula ang pisngi sa damdamin. Perpekto ka gaya ng dati, sabi ni Fernando habang mahigpit siyang niyayakap. Anak ko, napakaganda ng paglaki mo, isa kang kahanga-hangang dalagang babae, dagdag ni Maria, may luha sa mga mata. Lumapit si Abdul Rahman at niyakap siya ng mainit. Pamangkin ko, labis kaming ipinagmamalaki ka. Kaya, ano na ang susunod? Tanong ni Hasan. Ngayon magsisimula na ako ng kursong International Relations sa UNAM na may focus sa educational cooperation, paliwanag ni Gabriela. At syempre,
ipagpapatuloy ko ang pagko-coordinate ng Gabriela program. At paano naman ng mga nobyo? Biro ni Mariam na nakangiti. Isang matalino at magandang dalaga tulad mo. Siguradong maraming humahanga. Natawa si Gabriela na mula sa hiya. Tita Mariam, sa ngayon nakafocus ako sa pag-aaral. Pero sino ang nakakaalam kung ano ang dala ng hinaharap? Ang pinakamahalaga, sabi ni Fernando, ay masaya siya. Ang lahat ng iba pa ay kusang aayos. Kinagabihan, isang masiglang salo-salo ang ginanap sa mansyon upang ipagdiwang ang pagtatapos ni Gabriela. Napuno ng tawanan at saya ang bahay ng mga kaibigan, pamilya at mga dating kalahok ng Gabriela program. Maya-maya lumapit kay Gabriela ang isa sa mga dating estudyante, nagliliwanag ang mukha. Gabriela, hulaan mo, nakatanggap ako ng PhD scholarship sa US. Grabe, Miguel, ang galing, ikawento mo lahat. Aerospace engineering, sabi niya ng buong pagmamalaki, at sobrang humanga sila sa karanasan ko sa Gabriela program. Sabi nila, ang international exposure na tulad nito ang hinahanap nila. Kamangha-mangha yan! Kita mo, ang isang oportunidad, nagbubukas ng napakarami pang iba. Eksakto! At gusto kong magbalik. Kapag natapos ko na, maglulunsad ako ng internship program para sa mga estudyanteng Meksikano sa NASA. Wow, Miguel! Napakaraming kabataan ang mai-inspire mo. Narinig yon ni Fernando at lumapit upang makisali sa usapan. Miguel, ikaw ang patunay na gumagana ang programang ito. Ang paglalakbay mo ay dapat ipagmalaki. Mr. Fernando, nagsimula ang lahat kay Gabriela. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng pagkakataon sa iba. Ganyan tayo bumubuo ng mas mabuting mundo, sabi ni Gabriela. Isang taong tumutulong sa kapwa. Sa gitna ng pagdiriwang, nakatanggap si Gabriela ng isang sorpresang tawag. Sinagot ito ni Fernando at agad inabot sa kanya ang telepono. Nanlalaki ang mga mata. Gabriela, Oxford University ito. Hello? Sagot niya, mabilis ang tibok ng puso. Tumagal ng 20 minuto ang usapan. Makinis siyang lumipat-lipat sa Espanyol at Ingles. Baka sa mukha ang hindi makapaniwala at tuwa. Pagkababa niya ng telepono, humarap siya sa lahat. Lahat! Inalok nila ako ng full scholarship para sa master's degree sa International Development na may focus sa education programs. Sumabog ang silid sa palakpakan at hiyawan. Napakagandang balita, tuwang-tuwang sabi ni Maria. Pero sandali, sabi ni Fernando, pagkatapos pa yan ng undergraduate degree mo, di ba? Oo, tango ni Gabriela. Magsisimula ang programa pagkalipas ng 4 na taon. Sabi nila, susubaybayan nila ang academic path ko at ipag-iingat nila ang slot para sa akin. Lumapit si Abdul Rahman, puno ng pagmamalaki ang dibdib. Gabriela, munting prinsesa namin, hindi ka tumitigil sa pagpapamangha sa amin. Sa totoo lang, Uncle Abdul Rahman, minsan pati ako nagugulat sa sarili ko. Tatanggapin mo ba? Tanong ni Laila. Pag-iisipan ko muna. Mahaba ang 4 na taon, maraming pwedeng mangyari, pero napakagandang oportunidad nito. Ang pinakamahalaga, sabi ni Fernando, ay may mga pagpipilian ka at bawat isa ay dapat ipagmalaki. Wakas. Ngayon gusto naming marinig mula sa inyo. Saan kayo nanonood? Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Tama ba ang mga desisyong ginawa ni Gabriela? May bahagi ba ng kanyang paglalakbay na tumimo sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comments. Ikagagalak naming mabasa ang mga ito. At kung kayo'y na-inspire ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at pinakamahalaga, mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang iba pang makapangyarihang kwento tungkol sa pagtuklas, pamilya at sa mga kamanghamanghang landas na tinatahak ng buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin.